Ito na ang mabibilis na balita. Sumiklab ang sunog sa isang residential building sa Barangay Western Bikutan sa Taguig. Hindi bababa sa 5 pamilya ang apektado. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasado alas 7 kaninang umaga, nagmula ang apoy sa ika-4 na palapag ng residential building. Naging pahirapan ang pag-apula dahil sa problema sa supply ng tubig. Inaalam pa ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Walang sugatan sa sunog. Arestado sa bisa ng warrant of arrest ang isang lalaking wanted sa carnapping sa Barangay Rosario, Pasig. Naging pahirapan ang pag-aresto sa akusado dahil iba na raw ang itsura niya ngayon kumpara noon. Ayon sa mga pulis, marami nang nanakaw na motor ang akusado sa ilang barangay. At ang huli niyang nabiktima, ang kaibigan niya. Kumikita raw ang akusado sa pagbebenta ng parte ng mga motorsiklong ninakaw. Wala siyang pahayag sa media pero inamin niya sa mga pulis ang krimen. Piyesta ng laugh trip ang isang baboy sa Coronadal, South Cotabato dahil sa kanyang kaaway. Hyper mode ang alagang si Bacon, oras na makakita ng walis. Animoy nuk-nukan ang inis sa walis. Gina G pa yan sa pagtakbo, maabutan lang ang kanyang mortal enemy. At nang maka one-on-one ang walis, ting-ting, ready si Bacon na makipag-wrestling. Viral online ang video with 1.7 million views. Trending! Mga kapuso, sa December 16 na po ang simula ng Simbang Gabi. Kaya naman, inanunsyo na ng Manila Archdiocese ang ilang alituntunin tungkol dyan. Hanggang alas 5:30 ng madaling araw lamang daw dapat ang pinakahuling Simbang Gabi. Pwede naman magkaroon ng anticipated Simbang Gabi, maliban na lamang yung mga para sa Lunes. Kapag daw kasi araw ng linggo ay panglinggong readings pa rin ang babasahin sa evening masses. Ayon din sa Archdiocese, kailangan ng permiso ng Arsobispo ang mga simbang gabi na gagawin sa labas ng simbahan. Nagretiro na sa professional scene ang 22-time Grand Slam winner na si Rafael Nadal. I've been very lucky that the life gave me the opportunity to live unforgettable experiences because of tennis. No? So I just want to be remembered as a good person and a kid that follow their dreams and achieve more than what I ever did. Naging emosyonal ang King of Clay nang alalahanin ng kanya naging journey na nagsimula noong siya ay 4 years old pa lang. Gusto pa sana niya maglaro ng tennis pero hindi na raw kaya ng kanyang katawan sa edad na 38. Kailangan daw niya itong tanggapin. Nagpasalamat din siya sa kanyang pamilya, nakatrabaho at fans na naroon din sa event. Kabilang naman sa mga nagpaabot ng mensahe ng pasasalamat kay Nadal, si Filipina tennis player Alex Ayala na nag-aral din sa Academy ng tennis legend. May light projection naman na pagpupugay kay Rafa malapit sa Eiffel Tower sa Paris, France. Sa kanyang 22 Grand Slam wins, 14 ang nakuha niya sa French Open o ang torneo na nilalaro sa clay court. Ito ang GMA Regional TV News. Nang dahil lang umano sa matalas na titig, sinaksak ng isang lalaki ang kanyang kuya sa Barangay Kamputhaw dito sa Cebu City. Batay sa investigasyon, nagalit ang sospek nang titigan siya ng kanyang nakatatandang kapatid. Doon na siya kumuha ng kutsilyo at sinaksak ang biktima. Sugatan ng 67 taong gulang na biktima. Ayon sa pulisya, posibleng gumagamit ng iligal na droga ang naarestong sospek na nahaharap sa reklamong frustrated homicide. Wala siyang pahayag. Nakakulong na sa Lapu-Lapu City Jail ang 16 na dayuhang nagpapatakbo umano ng iligal na pogo sa lungsod. Ibinalik dito sa Cebu ang mga dayuhan noong November 11 mula sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa Pasay City, kung saan sila unang ikinulong matapos ang raid sa Pogo Hub noong August 31. Ayon sa mga opisyal ng Bureau of Jail Management and Penology, inilipat ang 13 lalaking akusado sa male dormitory habang nasa female dormitory ang 3 babaeng akusado. Hindi pinayagan ng media na makita ang mga akusado, pero tiniyak ng BJMP na wala silang ibinigay na special treatment. Nahaharap sila sa kasong qualified human trafficking. Patay naman ang isang motorcycle rider matapos na bumangga sa poste ng ilaw sa Pinili, Ilocos Norte.
Base sa investigasyon, nawala ng kontrol sa motor ang 24 anyos na babaeng rider bago tumama sa poste. Nagtamo siya ng matinding sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan. Dinala siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. May na-recover na helmet malapit sa pinangyarihan ng disgrasya pero hindi raw sigurado ang mga pulis kung suot ito ng biktima. Nang ibabaw ang husay at galing ng ilang atletang Pinoy sa 11th SICC Marigold Jumbo Doubles Tournament 2024 sa Singapore. Nanalo ng tig-isang gold at silver medal sa mixed doubles at women's doubles event ang Kayod Pilipinas sa larong squash. 2 bronze rin ang kanilang naiuwi sa mixed doubles at men's doubles event. 1 gold, 2 silver at 1 bronze naman ang naiuwi ng Smash Pilipinas, ang ating mga pambato sa badminton sa Bahrain International Series 2024. Nagwagi rin ang koponan ng silver medal sa women's doubles sa Lining International Series 2024 sa Vietnam. Good job! Palapit na po ang countdown, mga kapuso. 34 days na lang, Pasko na. Lapit na! Ganito ang Pasko na paandar sa ilang lugar sa Calabarzon. Kambal na giant Christmas tree ang pinailawan po sa 2 plaza sa Calamba, Laguna. Kabilang ang mga yan sa iba pang Christmas tree na pinailawan rin sa iba't ibang bahagi ng syudad. Dagsa ang mga tao na nag-enjoy rin sa mga food stall at grand fireworks display. Sa katabing probinsya na Batangas, bida rin ang Christmas tree sa isang hotel sa Malvar. Tad-tad ito ng ornaments na starfish, seashells, pearls at iba pang sea creatures. Iba rin talaga kapag may mga ganyang paandar, bawat lugar, di ba? Correct. Basta, kumbaga, pinaiigting yung kapaskuhan, di Ramdam ba? na ramdam ang Oo. Christmas spirit. Vibes, At oo. syempre, may mga kumikita dahil may mga food stall. Parang reunion na rin, hindi ba? Sa mga magbabarkada, yun ang kanilang tagpuan. Punta tayo sa Christmas tree. Yun ang masaya, may Oo. pagkain pa. Oo. Basta gano'n man kapayak, sabi nga yung mga selebrasyon natin, ang importante, huwag natin kakalimutan yung mga sinalanta ng bagyo. Correct. Ayan.